Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At maliban po sa inyong mga radyo, present na rin po kami sa inyong mga telebisyon. Sa ating mga Signal subscribers, kami po ay nasa True TV Channel 19, Signal Channel 19, kaya tutok na rin po kayo. At syempre hindi po kami mawawala sa inyong socials, Facebook at YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. Ngayong araw po ng Martes, mga kapatid, ay serbisyo publiko po tayo. At ang ating tututukan ngayong araw, ang HIV epidemic sa bansa. Itinutulak po ng Department of Health ang pagdedeklara ng National Public Health Emergency. Yan ay sa gitna ng tumataas na kaso ng HIV. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, mahigit 6,700 po ang nagpositibo. Mas mataas yan ng 44% sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa mga edad 15 to 25 years old, 500% ang itinaas ng bilang ng kaso. Sa kabila niyan, posibleng mas lumalawak na ang ating testing capacity at mas marami nang nakaka-avail ng treatment. Himayin po natin ang kwento sa likod ng mga numero kasama ang ating mga panauhin. Ang ating question of the day, ano ang gusto mong mas maunawaan tungkol sa HIV at AIDS? Public service po tayo. Lahat po ng inyong katanungan gustong klaruhin. Gusto nating maalis yung stigma na nakadikit po sa HIV. Maaari po kayong mag-post ng inyong mga katanungan at sasagutin po ng ating mga panauhin yan. I-post nyo lamang po sa Facebook page ng True FM or maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 or sa 8689-3290. 8689-3289 or 8689-3290. And if you want to stay confidential, hindi nyo po kailangang sabihin ang inyo pong totoong pagkakakilanlan kung medyo sensitibo po yung gusto nyong malaman. Ano, mga kapatid? Tawag lamang po kayo at bukas po ang ating mga linya. So at this point, nasa linya muna po ng telepono. Unahin po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng DOH. Siya rin po ang tumatayong, ayun nga po, tagapagsalita. Spokesperson po si Asek Domingo. Magandang hapon po, Asek Domingo. Yes, magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon sa lahat rin ng mga nakikinig at nanonood. Ayun nga po, gusto natin mapag-usapan ng mas malawak po ang HIV AIDS. Asek, ano, I know you don't have all the time, but it's good that we also have one testimonial and also an NGO para din po masuportahan yung ating episode today. But we will get the numbers from you. Yes. Kumusta po ang diskusyon tungkol sa posibleng deklarasyon po ng public health emergency because of HIV AIDS? Yes, maganda yung reception ng ating palasyo. Sabi nga ni Secretary Ted, naka-schedule to for discussion at cabinet level. Magpapabriefing ang ating Pangulong Marcos. Siya rin naman talaga yung nagsabi at very start nung bagong appointee second throughout the month na sinasabi niya, ano ba talaga ang sitwasyon natin na pagdating sa HIV. And yan yung parang tignan natin yung datos, no? Yung sa graph 1 na pinadala ko, makikita natin yung numero kasi, yung dami ng mga people living with HIV, yung bilang nila over the years, simula 2018 hanggang 2025, tumataas. So alam natin at ina-acknowledge natin kasi nagkaroon ng usapin na baka naman buubuti lang yung testing kaya mukhang dumadami yung numero. Tama po yun. Ang halimbawa nito ay para tayong nasa kwarto na madilim na may sabihin na natin may 100 tao sa loob ng kwarto. Dati yung ilaw, kandila lamang. Ang nakikita ng kandila siguro mga 5 o mga 10 tao. Tapos may pumasok, may dala siyang flashlight. Binuksan niya yung flashlight, hindi ganun kalakas pero mas malakas sa kandila. Nakakita siya mga 20, mga 30, mukhang dumami. Tapos finally, biglang may nagbukas ng ilaw ng kwarto dun sa pader, bumukas yung ilaw sa taas, sa bubong, ay, yung pala, may 100. Pero
kung tutuusin, yun yung halimbawa pag bubuti ang testing. Ang nangyayari sa atin, Cheryl, yung dami ng tao, habang bubukas yung ilaw, may mga pumapasok pa na dagdag na tao. Hindi lang pala 100. Nung nagsimula yung usapin, 100 lang sila. Ngayon, nasa 200 na. You will see it in the graph 1, no? Noong 2018, nasa mga bandang ano lang tayo nun nasa mga bandang 80 or 90,000. Tapos noong 2025, yung level ng blue and red, umabot na ng mga lampas siguro humigit kumulang 250. So ang dami talagang PLHIV and we need to reach out to them. Okay. At ito po ay isa sa mga basihan, Sec Domingo, kaya isinasuggest po, minumungkahi ng Department of Health na magdeklara po ng public health emergency? Yes, yan ang pinakamalaking dahilan. Meron pa tayong graphs 2 and 3. Sisimulan ko sa graph 2 at papaliwanag natin kung bakit. Opo. Kasi, okay, so nakita na nga natin na dumadami yung kaso at yung ating testing naglalaro lang sa mga 60 to 68%. Dapat nga 95% tested. Pag na-test naman natin ngayon yung ating PLHIV at alam na niyang status niya, abay tungkulin natin masimulan siya sa tamang gamutan, yung tinatawag na antiretrovirals. Yung graph 2 na sinasabi natin, yan ang magsasabi sa atin kung doon sa mga alam nating positive for HIV, ilan yung mga nalagay natin sa gamot. At makikita natin, pag may nakita kang pula doon sa mga graph, Cheryl, ibig sabihin may pagkukulang, hindi pa natin nararating yung pulang yon. Yung blue, tumataas, very good tayo doon, tumataas yung blue natin, pero may natitirang pula Malaki. So, ang kwento naman itong, malaki pa rin. So, yung pulang yon na sa pinakahuling taon, yung 2025, ang estimate ay 49,000. Meron tayong mga alam dyan na positive. Hindi pa natin nasisimulan sa gamot. Hinala namin dito. Baka mga minor de edad, Cheryl. Kasi walang consent na kailangan for testing. Pero may duda ang mga doktor kasi natatakot silang baka mahabla sila ng magulang na medyo takot or galit na sabihin, bakit mo sinimulan sa ARV yung anak ko? Yun yung stigma So, kaya kailangan linawin yun. And then there's one more graph. Bibilisan ko lang, Cheryl. Yung graph number 3 para kompleto yung kwento. Doon naman sa mga nasimulan natin sa treatment, ang tanong, ilan sa kanila yung araw-araw umiinom ng ARV for maybe at least mga 3 months or so para maging undetectable. Nako, ito medyo mas mas mahirap to dahil ang laki nung red. Kasi hindi natin, ito pa nga yung kwento nito, hindi natin natetesting yung viral load. Hindi natin alam kung sapat ba yung paggamot sa kanila. Kaya emergency yung datingan nung 3 graph. Kaya kailangan na po talaga ito. So, pag sinabi na po natin, Sec, okay, pumayag ang pamahalaan na mag-declare ng public health emergency, ano po ang magbabago? Okay. So, ginagamit natin yung term na emergency at na-realize ko na marami kasi tayong mga kababayan, mga kapatid na parang natatakot sa sinasabing emergency. Para bang ang naaalala nating lahat is, nako, magla-lockdown ba tayo sa HIV? Ito na naman tayo. Hindi po. Nasanay lang po tayo at kasama ako, isa ako dun sa mga na-trauma na pag sinabing emergency, public health emergency sounds like COVID. Pero hindi po laging ganon. In this case, pag nagkaroon ng public health emergency or some are saying don't call it an emergency, call it a concern, pwede rin yun. Ibig sabihin, ang mga resources, ang budget, ang mga prioridad, ibig sabihin yung batas na tingin natin pwede bang paigtingin, baka pabilisin yung baka maging forthwith yung amendment ng batas na sinasabi nila. Dahil sa isang public health concern, di ba, usong-usong ngayon yung salitang forthwith. So, ngayon, di ba? Pag yun na lang siguro, yun ang maging soundbite ko. Pag nagkaroon tayo ng emergency, baka yung kilos natin sa pag-ayos ng problemang ito ay maging forthwith. Which is really good, ano? At kasama, so sabi nyo pagdating sa budget, the resources, naapektuhan po ba tayo matapos yung pag-freeze ng USAID? magandang usapin yan dahil simula pa lang ng taon, 'di ba, nung nagkaroon ng desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos, si President Trump, na nagpa-public naman siya, sinabi niya, I'm pulling out, ganyan, tas I'm freezing aid, ganyan. And marami talagang kinabahan doon. Sa Pilipinas po kasi, sa usaping HIV, hindi tayo masyadong apektado nung freeze na yon pagdating sa Department of Health. Anong binibili kasi ng Department of Health ay yung mga ARVs, yung mga test kits, yung gamot, saka yung test kit.
ang ginagamit natin ay budget na natin. Pera po ng bayan, pera ng Pilipino. National budget po yan na hindi na tayo umaasa sa usapin ng foreign aid. Meron lang konting naghalo-halo kasi. Yung tuberculosis program natin, yun naman, medyo mas may konting kumbaga worry pa rin sila dahil maraming ginagamit pa rin pambili na galing sa USAID pero kinikilusan na rin. Balik tayo sa HIV. Ang mas apektado dito at sinusuportahan namin sila, hinahanapan namin ng paraan na mailipat yung kanilang sabihin na nating charging handle or sa Tagalog yung pinagkukuhanan ng pera mula sa foreign aid papunta sa pamahalaan. Sino sinasabi ko? Yung ating mga partners sa community, yung mga nagbabahay-bahay o yung mga nagkakampanya para mas mataas yung impormasyon natin sa HIV. Yun yung nakikita natin at kinikilusan na natin sa ngayon. Siguro po habang hinihintay din natin ang kahihinatnan kung mag-declare nga ba ng public health emergency because of HIV/AIDS, gusto rin natin kasi gusto nating mawala yung stigma. Sabi ko nga, parang ano na Yes. lang yan ngayon, ang AIDS ay parang High diabetes blood. or hypertension na may Exactly. maintenance ka na Exactly. lamang at hindi ka nakakahawa. Kahit nga sa pakikipaghalikan ay hindi. Marami pa rin ako nakakausap, lalo na yung mga matatanda, ano po, na ganoon pa rin yung Yes. kanilang thinking. Kaya we decided nga, sabi ko, kailangan regular nating pinag-uusapan itong particular na HIV/AIDS. Dahil marami, ako may mga kilala na ako, may mga siguro, baka may mga kasama tayo sa trabaho, hindi natin alam, na wala, normal ang pamumuhay, na hindi dapat gawing big deal ito, bagkus ay mas suportahan natin at mas i-push natin para mas makapamuhay sila ng normal. Kasi kung mamumuhay sila sa takot Yes. at ayaw magpa-test, ay bay, mas lalong hindi sila magtatagal, di ba? Asek, siguro po, ano po ba, siguro yung assurance, like, doon sa mga, lalo na itong mga edad, 15 to 25 years old, I'm sure they're very scared. They don't know, Yes. siguro ay, ano sila talagang nangangapa sila sa dilim na anong bang gagawin ko? Ano po ba ang ating proseso? Bakit hindi sila dapat matakot? Bakit pwedeng dalhin nila kahit na sila lang, sarili lang nila mismo ay pwede silang mag-walk-in even without their parents? Pwede po ba yun? Yes. Tama yun, Cheryl, no? Mula edad 16 na pataas, pwede na magpa-test po. In fact, from 16 to 18, allowed ang testing even without parental consent. And even yung ating testing process itself, meron ng mga nabibili po sa mga butika na self-test kits na pwede nyong gawin sa bahay. Kung kinakabahan po ang ating mga kabataan, you can do it with a trusted friend. O, sabay pa kayo, di ba? Para makikita ninyo. Or you can do it on your own para hindi ka rin na masyadong pressured. And siguro, segundahan ko lang yung sinabi mo, Cheryl, no, na ang HIV, hindi na yan tulad nung 1980s. I mean, ako po pinanganak noong 1980s, 1983, so wala pa akong malay noon. Pero sa kwento kasi ni Secretary Ted na doktor na noong 1983, sabi nga niya, nung bago siyang doktor, yung HIV, yung COVID-19 nila. Ang daming nakikitang namamatay, ang daming nakikitang parang hirap, walang treatment. Ibang-iba na ho yung panahon ngayon. You are right, Cheryl, that HIV is just like high blood, diabetes, Ika. Kailangan mo lang, pag sinabing testing ang high blood, actually, nag-testing tayo. Pag kinuhanan tayo ng blood pressure, lalagyan ka ng blood pressure cuff, testing yun. Tapos manilaman yung blood pressure mo. Tapos sasabihin ng doktor, magsimula ho kayo ng maintenance kasi kayo po ay may high blood na. E di, bibigyan ka ng maintenance na araw-araw. Tapos, tuloy-tuloy lang yun. It becomes part of your daily life, but you live a long life. Ganun yung nakikita natin na sana ma-normalize itong HIV. Ano ba yung testing yan? Bibilisan ko. Yung ating pinprick, may maliit na karayom na napakapino doon sa daliri lang para mabilis lang na turok na maliit. Tapos kahit mga konting patak na ng dugo, linalagay doon sa ating testing, sabihin na nating kit. No? Pagpatak doon, parang pregnancy test, mag-aantay ka lang. Pag may nakita ka na 2 bar, positive. Pero huwag kang kabahan. Kung positive, okay lang yun. Kasi may maintenance ka na nag-aantay. At pag undetectable ka, ay magiging untransmissible ka na rin. That's true. Ayan. At again, marami pong testing centers na pwedeng puntahan sa buong bansa at mananatiling confidential naman yan, di ba? Asek Domingo?
Yes, Cheryl, no, there are around 300 or so mga HIV treatment centers in addition dun sa ating self-test na available sa botika. Tapos ang pakay pa ni Secretary Herbosa is paramihin pa. Paano natin paparamihin yon? Pinag-aaralan ngayon kung pwedeng isama sa primary care ang HIV testing. Lagi namin nababanggit sa our PhilHealth, binabanggit nila yung konsulta. So yun yung mga pinag-uusapan. Siguro baka mamaya pwedeng isama na yan sa konsulta para kahit sa ang health center pupunta ka lang, you can ask for an HIV test just like you ask for a cholesterol test or blood sugar test. Tapos lahat niyan, dapat confidential. Actually, pati nga yung cholesterol result, confidential yan. Lahat ng mga laboratory tests are confidential. Siguro, Doc, muli paalala, lalo na alarming din po kasi na pabata ng pabata, 15 to 25 years old, na kung hindi natin sila pinapagalitan pero pinapaalalahanan na maging responsable din. Yes. Tama yan, Cheryl, no? Gusto nating linawin mula sa Department of Health, hindi po ito isang paghuhusga sa kilos or sa damdamin o sa kagustuhan ng ating mga kabataan. Sabi nga, ang termino nga ni SecTed, lahat naman tayo dumaan sa edad na yan eh. Yung panahon na mapusok ang damdamin, di ba? Konting konting ngiti lang. Whether opposite sex or same sex, konting ngiti lang. Kung type mo, may konting kilig na nararamdaman, di ba? We should know our health. We should be comfortable talking about it. We have our family. Kung hindi po sa family, look for a health center and look for a peer. Meron din po tayong mga peer counselors na tulad ng mga kaidaran na sinasabi na trained with scientific knowledge na pwede po nating tanungin. Doon naman po sa mga gusto sa kanilang faith-based organizations, pwede rin po yun. Iba-ibang simbahan, iba-ibang pananampalataya, may mga counselors din po sila. In fact, I read in the news that even the CBCP is joining this para bang alarm. No? Natatakot sila pero hindi naman sila kinakabahan at sinasabi lang nila na yung mga simbahan mismo, mga katolikong simbahan, may mga counseling services. I'm sure mga kapatid nating Muslim and other faith denominations, meron rin yan kasi sama-sama tayong lahat sa usaping ito. Alright. Well, sa mga susunod na araw po ay muling pag-usapan po natin ito, Sec Domingo. But for now, I know mayroon po kayong meeting. Thank you for joining us. Yes, you're always welcome, Cheryl, and I look forward. Schedule lang tayo. I like the idea of talking about this regularly para ma-normalize nga ang usaping HIV. Suportado kita dyan. Salamat po, Sec Albert Domingo ng Department of Health. Mga kapatid, sa ating pagbabalik, break lamang po tayo ng saglit, ay pag-usapan po natin ng mas malalim pa. Mayroon po tayong makakasamang isang NGO na bahagi po ng Philippine National AIDS Council at lahat ng inyong tanong about AIDS, HIV/AIDS, maaari nyo pong i-post yan or itawag sa amin at sasagutin po namin yan para magkaroon po tayo ng tamang impormasyon. Yun po ang gusto natin. At doon naman sa kung kayo ay nagsususpecha or kailangan nyo, you think, alam po yan na may katawan eh. Alam mo kung naging mapusok ka, alam mo kung naging irresponsable ka, nararamdaman mo yan kung it's about time for you to take that test. Hindi dapat matakot dahil may mga non-government organizations maliban po sa ating pamahalaan na maaari nyo pong malapitan or matakbuhan. O sali po kayo sa ating discussion ha. Again, you may call us sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Ang nasa Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, kasama ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang gusto mong mas maunawaan tungkol sa HIV at AIDS? Sali po kayo sa ating discussion, maaari nyo pong i-post yan sa FB page ng True FM or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. At this point, live po dito sa studio, kasama po natin si Rainier Naldoza. Siya po ang presidente ng Pinoy Plus. Ang Pinoy Plus ay ang advocacy arm ng Philippine National AIDS Council. Magandang hapon sa iyo, Rainier. Thank you for joining us.
Yun ang gusto natin, malusog. Pero eto, more than 30 years nang bilang organisasyon ang Pinoy Plus. But can you tell us more about your advocacy? Ang Pinoy Plus ay isang national support group kung saan po kami ay umaakay doon sa ating mga newly diagnosed na kapatid na PLHIV. Gayon din po ay nagpo-provide din po kami ng mga iba't ibang serbisyo. Halimbawa po ay counseling, and then kapag ang isang kapatid naming PLHIV gusto niya mag-disclose sa kanyang partner or sa kanyang family member, tinutulungan din po namin sila. Fina-facilitate din po namin ito. So ano yung pinaka-role nyo sa Philippine National AIDS Council at sa Department of Health? Si Pinoy Plus po ang current na representative ng mga taong namumuhay ng may HIV sa Philippine National AIDS Council. Ang Philippine National AIDS Council naman po ay attached agency po siya sa Department of Health. At yun nga po ang gustong purpose natin ay mas maunawaan, mas ma-inform kayo pong nakikinig at nanonood sa atin. Bago natin pag-usapan itong mga numero, kanina na-mention na napakita na ni Asek Domingo yung graph, dito muna tayo, basic. Ito, basic. Kasi nga mga kapatid, gusto natin, hindi man pa, maybe mga ilang taon pa ang bubunuin natin para totally mawala yung stigma. Pero pag informed ka kasi, mga kapatid, magmumula sa'yo makakatulong ka. Pag nauunawaan mo yung pinag-uusapan na sakit. At ito nga po ang HIV at AIDS. Mag-basic tayo. Ano ba ang HIV at AIDS? Paano nagkakaroon nito ang isang tao, Rainier? Sige po. Ang HIV po ay isang virus kung saan pinapahina nito ang immune system ng isang individual. Kapag ang isang taong namumuhay na may HIV ay humina ang kanyang resistensya, ang condition na ito ay tinatawag na AIDS condition. Yan. At dito, kapag nasa AIDS condition na po ang isang taong namumuhay na may HIV, pwede po siyang kapitan ng ibang opportunistic infection, halimbawa tuberculosis or pneumonia. So it's a virus, mga kapatid. Just like maraming virus, libo-libo ang virus. Nagkataon na may isa lang at virus nga, ito nga, human immunodeficiency virus, mga kapatid. So ang nangyayari sa virus, katulad ng ginagawa, diba, ina-atake nito yung ating immune system. Ang gusto natin ay makontrol yon, diba? Sa kahit na anong sakit na ang dahilan ay virus, you want that to be controlled para hindi tuluyang atakihin yung ating kalusugan, yung ating immune system. So, ganun na nangyari sa HIV. Ngayon, pag hindi or pag sumobra na ba, or lumala, or grabe yung pag-atake ng virus, nagiging AIDS siya. Tama po yung nabanggit niyo po, Ma'am Cheryl. Kapag mahina na po ang kanyang immune system, yung kanyang resistensya, nahihirapan na rin po labanan yung mga iba't ibang infeksyon. Halimbawa po, tuberculosis, pneumonia, cancer, and ito po yung nagiging resulta. Kaya yung aking mga kapatid na PLHIV ay talagang namamatay. No? Pero gusto ko lang po i-insist at i-highlight po na ang HIV po ay hindi nakakamatay. Pakiulit po yun. Ang HIV po ay hindi nakakamatay. Ang HIV ay hindi nakakamatay. Opo. Pero gusto natin makontrol. So pag hindi na-control yung virus at grumabe, parang yun yung advanced stage. AIDS na. Tama po. Ayun, doon na. Pero ang AIDS ba, pag naging full-blown ba na naging AIDS na, ay kaya pa ng gamot? Depende po dun sa mga stages po, no? Pero dahil po sa advancement ng ating mga siyensya, ito po ay at least po parang bumabalik po doon sa normal life po ng isang individual, no, na namumuhay na may HIV. Sa pamamagitan po ito ng antiretroviral treatment. No? Okay, puntahan natin itong, sabi nga, nakokontrol ang pagkalat po ng HIV. Pakipaliwanag, Rainier, kung ano yung tinatawag na, yung na-mention mo na antiretroviral therapy. Apo. Yung antiretroviral therapy or treatment ay ito po yung, kumbaga ito yung maintenance po naming mga PLHIV. Araw-araw po namin itong iniinom para bumaba po yung
viral load sa aming katawan, yung HIV virus sa aming katawan. Kapag mababa na po ang HIV virus sa aming katawan, ay nagiging U is equal to U na po yun. Ibig sabihin po ay undetectable po yung aming viral load. Yes. At the same time, hindi na rin po kami nakakahawa or untransmittable. So, kailangan you have to be tested, mga kapatid. Nananatiling confidential po lahat yan unless na kayo mula mismo doon sa a person living with HIV ang magsabi nito publicly. I know someone very close to me na nanghinayang ako dahil that person didn't make it. But nakita ko na kaya kung naagapan. Yun ang ayaw po natin, na umabot na sa advanced stage to the point na talagang yung lungs mo siguro ay talagang sobrang inatake na. Pero kaya yun ang gusto natin i-advocate ngayong hapon. If you know, yung sinasabi ko, Rainier, na nagsususpetsa ka, kasi sa simula ba may senyales, simptomas yan? Wala. Wala kang mapapansin unless na grabe na yung pag-atake ng virus. But if you know, alam mo yan kung naging mapusok ka, at or just, ako nga nung unang-unang simula ko, nung nalaman ko ito, I just walked in and nagpa-test ako. I just wanted to know. And then, mga bago pa nun, I'm 50 years old, so I was on my probably mid-20s. Sabi niya, do you have multiple partners? Sabi ko, wala. Pero I just want to know. Para for my peace of mind. Kasi hindi mo rin naman alam kung yung nakakatalik mo ay responsable. So, nung nalaman ko na mayroon na dito sa Pilipinas, and you shouldn't be, at alam mo na hindi nakakahawa siya, hindi siya dapat pandirihan. So, why get scared of being tested? Actually, you're doing it for yourself at para sa mga mahal mo sa buhay. At ganun din dapat, maging supportive yung taong kilala natin. Dapat maging supportive tayo na posibleng mayroon or natatakot magpa-test. Iba na ba? Iba na ba ngayon yung sitwasyon pagdating sa mga testing? Sa inyo bang opisina, do you do testing? No. More of advocacy work po. At the same time, referral networks po. Okay. So, nire-refer po kami. You've seen centers. Yes po. Nakapag-observe ka na magmula noong several year back or maybe a decade back compared now. Kamusta? Gusto ko pong ibahagi din yung live experience ko po. Noong 2008 na diagnose po ko, ibang-iba po siya ngayong 2025. Yes, ang tagal na. Okay, 17 years. Parang ganon. So, how was it? Bakit ikaw, para din, and siguro maganda ipasok na rin natin, ayan si Bob, kasabay na ni Rainier, since we're talking about personal experience, because I think mas mahihikayat natin yung mga tao pag may mukha na hindi sila dapat matakot. Atras tayo, 2008. You were diagnosed, but why did you decide to get tested? May nararamdaman ka ba na doon? May takot? Paano? How was it like? And how old were you then? Nung 2008 po, I was around 21 years old. And ako po ngayon ay 37, going 38. That time po ay mapusok years. Ito yung mga mapupusok nating taon, diba? Ang na-diagnose po ko because of magvo-volunteer po sana ako mag-donate ng blood sa isang kaibigan. Okay. And alam naman natin, kapag tinest yung ating mga blood and blood products, ay ititest yan for different bloodborne diseases. Yes. That includes HIV. And dumating yung result at it turns out reactive po. And then, ito yung mga challenge din talaga. Kasi before
very strong yung stigma. Yes, At yung mga yes. nadadiagnose po, in a month po ay isa-dalawa lang. Ganun lang po yung ano. So magkakakilala po kami doon sa treatment hub namin. And then, limited lang din po yung mga testing facilities that time. No? Ngayon po, tama po yung sinabi po ni ASEC, no, around more than 300 and counting, no, because we're expanding services for HIV. Yun po. Yun ang kagandahan po, no, sa tulungan po ng national government and of course ng mga civil society organization and yung aming community po ng mga person living with HIV. We work together po, no, para po mag-expand yung mga services natin to destigmatize and turn away po dun sa discrimination. Yun po yung main challenge po natin until now, yung stigma. It must be hard for you because, again, it was in 2008. It was different, different na panahon yun, and you were young. Yes. So, paano mo hinarap yung ganoong challenge or hamon ng buhay? Hindi rin po madali yun that time, no? Yung younger years ko po ay kasi you weren't even you weren't even there to have yourself tested. Parang syempre na-shock ka, I'm sure. Yes po. Oo. And then that time po talagang yung mga scenario po na yan talaga mas mataas po ang stigma or panghuhusga ng mga tao, no, prone yung mga person living with HIV sa discrimination, no. Pero ngayon po, dahil po marami pong mga kapatid ko na nagbibigay ng mukha, nakikita nila yung numbers na pinapakita po kanina ni ASEC ay meron pong mukha doon sa mga numero na yun. Maaring ito po ay inyong mga kaibigan, kapatid, anak. And tama rin po, no, kami rin po sa Pinoy Plus na sinusuportahan din po namin, sinususugan din po namin ang Department of Health sa kanilang panawagan na intensify yung ating HIV response, no. Kaya ka ba naging bahagi nito, Rainier, because of your experience nung when you were first diagnosed, that it was hard for you na paano ko ba to haharapin? Paano ko ba sasabihin to sa pamilya ko? Dinaanan mo eh. So, kaya ka nandito ngayon ay gusto mong maging bahagi ng pag-alalay doon sa mga natatakot at haharap sa bagong chapter ng buhay. Yes, agree po, no. Sino nakatulong sa iyo noon para maging mas madali for you? Maganda po yung tanong ninyo. Yung harapin mo yung new chapter ng buhay mo ay nakatulong talaga yung support system. Itong support system na to ay yung yung support group ko po, yung Pinoy Plus. At the same time din po yung suporta din po ng aking mga kaibigan at syempre ng pamilya ko. Nung una po hindi ko po sinasabi sa pamilya ko eh. Kasi estudyante pa lang po ako that time, nursing student. Ayaw ko pong isabihin kasi nga natatakot ako na ma-discriminate. No? I also experience discrimination din po nung early diagnosis ko eh. Yung aking pinakamalapit na kaibigan. Nung siya yung sumama sa akin na kunin yung result ko. No? Tapos after niya po malaman yung aking HIV status, no? That's the last time we met. Talaga, nilayuan ka na niya. So, natakot ako. Sabi ko, kung yung pinaka-close kong kaibigan, kaya akong iwan, what more yung mga mahal ko sa buhay, yung family members ko. Baka ganun din ang gawin. But now, yung aking pamilya po, very supportive. Yung aking pagbibigay ng mukha po, ay very supportive sila. Minsan, nagbe-message po sila sa akin, Kuya, nakita kita sa TV. Yan, mamaya magte-text sila. Kuya, nakita ka namin sa Sagot Kita. Ayun nga, gusto natin na it's okay. I mean, look at Rainier. It's been how many years? 18 years. Diba? And talagang may purpose pa. Kaya nandito ka. Kasama rin natin si Bobby at this point. Nasa linya naman po ng telepono si Bobby Pelp.
Siya po ay 61 years old na person living with HIV. Isa pang patunay na hindi death sentence po ang HIV basta agad po kayong ma-diagnose. Kasi iba in denial talaga eh. Just like what I mentioned po na kaibigan ko na talagang inuna niya yung sinagad-sagad na kahit na anong tulong pa ang gawin po namin, ano pa pong gawin namin, ay hindi na po namin siya maisalba. But then again, may aral din siyang iniwan po sa aming lahat. So ito, si Bobby, siya ay mula sa Positive Action Foundation Philippines Incorporated naman o PAFP. Magandang hapon sa iyo, Bobby. Magandang hapon din po sa inyo lahat. Oo. Kasama ko si Rainier na ibahagi niya na ng kaunti yung kanyang journey. Ikaw, na-diagnose kayo way back 1993. Yes. Baka mas malala ang stigma noon, Pwede mo ba kaming kwentuhan ng kahit maiksi lang kung paano mo ito nalaman at paano yung naging pagharap mo sa chapter na ito ng buhay mo, Bobby? Ito yung panahon na pa-abroad po ako noon. Supposedly ako ay sakay ng cruise ship at isa sa mga requirements ng US Embassy, kasi US pa puntayin na yung aking pupuntahan na sasakyan na barko. So, requirement ng US Embassy ay, ang tawag pa ng unang panahon ng AIDS test. Wala pa, hindi pa HIV test noon. So, yung nag-apply ako ng visa, at isa sa requirement yun. At nung nagpa-test ako, yun nga, naging, lucky yun at hindi ako hindi ako natuloy dahil na-diagnose ako ng HIV. Panahon na yun. At ito ang naging dahilan kung bakit ako ay napahinto ng aking ito na aking pag-abroad. Tapos, paano na ang naging after nun? Siyempre, gumuho. Yun yung ano mo eh. Yung panahon na yun, akala ko hindi na ako makakapagtrabaho ulit. So, dahil hindi pa naman ako makapag-resign noon, so nagtutuloy pa naman sa dati kong pinagtrabahuhan. At yun yung panahon na wala pang antiretroviral drugs, wala pang gamot, noong 1993. Kasi noong 1993, diyan pala nagkakaroon ng panel ng MONA noon, si Magic Johnson pa nga. Yung sa ECT, yung ECT kasi that was invented by Japanese scientists, doctors. So, ako ay nakapag-stop ng ARV noong 1996. Bahagi ka ng clinical trial? Yeah, clinical trial po. Sa RITM, Research Institute for Tropical Medicine. Isa po ako sa mga nauna na mga nag-take po ng gamot dito sa Pilipinas. Doon po under sa clinical trial po sa RITM. So, napalad po ako. Pero ito yung panahon na bago po nangyari iyon, merong pag-aakala ako na 3 years na yung buhay ko. Kasi wala talagang gamot nun noong 1993. So, nag-aantay na lang ako na baka sakaling kung hindi ko alam. Kasi hindi namin alam kung mabubuhay pa kami. Yes. Wala pa kasi talagang gamot nun. So, hininom lang kami ng ampalaya nun. Bini-blender yung ampalaya. Kasi yun yung sinadjust sa amin ng mga doktor namin nun. Wala pa kasi ang terapeutic. So, yun yung naging buhay ko nun. Hanggang nagkaroon ng gamot noong 1995, nag-stop na rin siya dito sa Pilipinas. So, mapalad ako dahil nakasama ako doon. So, doon na ako lumakas ng loob ko. So, nagkaroon ako ng pag-asa. Pero, ilan lang kami. Kaunti lang kami yun. Nabingi pa lang yata kami ng mga panahon na yun. So, Bobby, kailan na-achieve na undetectable yung status mo na? Ano po? Naging undetectable ka. How many years after? How many years after po, alin? Na undetectable na yung virus. Undetectable po yung virus. Kasi that time, ang inaano sa amin na CD4 count at meeting na sa amin. Pero ever since naman, pag inaano kami, ang tinetest kami, ay tumataas ang CD4 count ko. And then eventually, nagkaroon ng viral load, undetectable naman kami kaagad.
Kasi ever since hindi naman naging undetectable naman kaagad ang viral load ko. Until now, I was in my early 30s ng panahon na nag-antiretroviral treatment ako. Na-diagnose ako nasa 20s pa lang ako, late 20s. Now, I am 52. Going to 62 na po ako ngayon. So, napakatagal. Hanggang at the present, ay undetectable pa rin ako. Praise so, hindi ako God. nagkakasakit. So, napakalaking tulong po ng antiretroviral treatment. Siguro, bilang isang person living with HIV, it's been 3 decades, no? 30 years, and you're okay. You're, you sound good. So, ano siguro yung maibabahagi mong paalala, mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, lalo na kung sa tingin nila ay they should get tested? Kasi sa ngayon po, ay napakalaki na ng ating populasyon. Nasa 148,831 as of March ang ating numero na recorded natin na HIV positive dito sa Pilipinas. So out of this, ay meron po tayong loss to follow up or yun, hindi na nag-stop na sila ng pag-attain na antiretroviral treatment. Around 33,800 plus. So napakalaki ng numero. Napakalaking numero nitong ang laking porsyento kung hindi na huminto pag-take ng antiretroviral treatment. So, kinakailangan may magawang paraan ang gobyerno ang ating mahanap sila ulit at may pabalik. Ma-return to treatment sila para mabuhay sila ng normal na kagaya ko. Ano pa naman you can live a normal life just like anybody else. Ako nga yung isang ehemplo Ako yung living proof na talagang pwede. Kailangan lang, mahanap natin itong mga nawawalang mga pasyente na nahinto at magawa ng paraan na ating mga gobyerno at katulong din ng LGU. Kasi meron kasi mga programa at advocacy rin ginagawang LGU sa ngayon na sana ay naaayon sa pag imbis na magkaroon ng takot. Kasi nangyayari kasi na nagkakaroon ng diskriminasyon pa rin. Na nagkakaroon na-emphasize yung nagkakaroon siya na stereotyping pa rin. Na dahil sa mga HIV ay nakukuha lang ng mga bakla, ng mga drug addict, ganyan. So, imbis na magpatuloy pa rin mag-take ng gamot ang mga ibang mga clients ay natatakot na nagtatago na. At dito rin dumadami. Kasi ito mga lost to follow na ng mga pasyente, ito rin yung mga pinagagalingan na dumadami. Nagpakadami pa rin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga aktividad sa ginagawa nila. So, sana ay magkaroon ng programa ng ating gobyerno na at magkaroon tayo ng advokasya na ito ay makakasugda para sa pagpapatuloy ng pag-inom ng gamot ng mga nakakarami. Alright. Marami pong salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Sir Bobby. Salamat po. Okay. Ayan po. Okay, balikan natin si Rainier. Okay, you can live normally, mga kapatid, basta makontrol yung virus. Though parang nga yung hypertension, diabetes, talagang may maintenance ka na habang buhay. Yes. Diba, Rainier? So dito pumapasok yung kaninang na-mention ni Rainier na antiretroviral therapy na kailangan yan lahat once na na-detect yung virus po sa inyong katawan. At ang maganda po dito ay if ikaw ay siyempre kailangan regular mong gagawin yan, di ba? Magiging responsable ka. Just like pag sinasabihan kong mama ko ng may hypertension, bumaba na So hindi na ako nagtitake ng ng para sa hypertension ko. Kaya nga mababa, kaya nga nag-normalize yung iyong blood pressure because you are taking your maintenance meds. If you don't take your maintenance meds, tataas ulit ang iyong blood pressure. Kaya kailangan mong inumin ng panghabang buhay, maintenance mo na yan. Ganon din po ang antiretroviral meds po. Kailangan mong i-take yan para
makontrol yung virus sa katawan. And ang maganda doon po ay pwedeng ma-achieve yung undetectable stage. Kailan na-achieve yon, Rainier? Na-achieve po ito kapag yung ating viral load ay below 40,000 and below. Depende po dun sa calibration po, no. Yung machine po ang bibigay ng resulta kung ito po ay undetectable na, no, or meron pong certain number pa po, no. Yun. At karamihan po sa aking mga kapatid na PLHIV din po, once po sila nag-start ng treatment, mabilis po na magiging undetectable sila. But that will mean undetectable basta you continue to take your meds. Agree po. Kasi, di ba, baka mamaya, ay, undetectable na ako, okay na ako. Pero kasama yun, kasama yun sa journey ng person living with AIDS po, HIV, ay may counseling. Kailangan ipaintindi yung kahalagahan na you stay on your meds. Agree po. At libre, di ba? Libre po. Oo. Libre po na ibinibigay sa atin ng gobyerno, no, at ating mga partners, no, itong antiretroviral treatment. Oo. Libre po ang gamot, libre ang testing at counseling. Ayan, friends. Ang inyong community, mahalaga ang support group. Napakahalaga ng support group. Paano ang approach? Kasi kagaya niya, nakita natin, 15 to 25 years old. I'm sure mababalikan mo yung takot na naramdaman mo. You were on your 20s. Ano yung mensahe mo sa kanila? Like, kunwari, they know, iba na rin kasi ngayon. Kung noon, hindi pa nga masyadong mapupusok ngayon, sabi nga nila, andali. Even on social media, may makaka, ano bang term doon? Eyeball. Ayan, tapos wala lang, akala nyo it's fun lang or one time lang. Kung malas ka, that one time will just really hit you. Diba? So, kailangan yun yung pinapaalala natin to be responsible. Responsible not because na sinasabi namin for you not to have fun, but you protect yourself. You protect yourself. Ganun lamang naman yun mga kapatid. So, paano ang approach? How would you talk to them para maengganyo or para sila ay at least to have themselves tested? Naging bata din po naman tayo, no? Lahat. Naging mapusok din ako, Rainier. Opo. Siguro po mas ang nakakatulong talagang strategiya ay yung peer approach, peer-to-peer approach. Karamihan po sa mga natin, minsan yung peer pressure, no, ay nakakapag-contribute din po at the same time. Yung peer-to-peer approach para din po yung kapwa mo young person ang magbibigay sa iyo ng tamang impormasyon ay nakikita naman natin tong epektibo, no, sa mga ginagawa natin. Ginagawa po ito ng ating mga national government at the same time ng mga civil society organization through peer education, yun. And that is why isusugan ko rin din po na tayo po it's high time din po to implement yung comprehensive sexuality education sa mga bata. Yung knowledge is power, importante po, no. Kailangan po nating ituro ito sa mga eskwelahan, no. Kasi yung pinag-uusapan natin pag yung pag sinabi nating HIV, pinag-uusapan natin yung sexuality natin, yung puberty. Part yun ng ating paglaki, no. Knowing oneself, importante yun. At kaya po din nagkakaroon tayo ng pangmamata or stigma at discrimination, minsan yung hindi natin na-embrace yung ating sexuality, no. Importante rin po na maintindihan natin yung ating sarili at paano natin i-express yung sarili natin at the same time. At paano natin protektahan yung ating katawan. Mahirap kanina sinasabi, may na-interview ako na the parents should also take part and ipaintindi sa mga anak. Ang mahirap doon, kung yung mga magulang hindi naiintindihan ang HIV/AIDS. So, maging responsable po tayong adults
and maging responsable tayo sa pakikipag-usap sa ating mga anak, pamangkin, or sa mga nakakabata. Siguro make ourselves more approachable para mas maging kampante sila para po for their own sake, doon sa mga batang ito. Yun nga yung sinasabi mo, Rainier, Susko, dapat hindi na po tayo nang huhusga. At tama naman din po. Dumaan po tayo sa ganyan noong tayo yung kabataan, di ba? May iba lang pong kinakaharap sila sigurong challenge sa atin ngayon, pero lahat tayo dumadaan sa ganyang stage. So, kailangan maging supportive, be the support team of that one person kesa yung katulad ng kaibigan mo na nilayuan ka pa. But I'm sure that person, your friend, knows better now. After naman ng matagal na. Sana, Okay, puntahan ko lang, Rainier, yung mga tanong ng ating mga netizens. Si Marites Incha, sabi niya, yung medication or yung pag-take ng medicines for HIV, lifetime ba yun? Yeah po. Lifetime po itong iniinom, panghabang buhay po ito. Depende rin po doon sa ibibigay po, irereseta ng kanilang doktor. Si Marlon James, tanong ko lang, totoo daw ba na may cure na daw ang HIV? Fake news po ito. No? Wala pa pong makakitang cure for HIV. No? Ang meron po ngayon, meron po ngayon ay treatment para i-manage po ang aming HIV condition. Yung virus. Yes. Si Bam Bam Berente, senyales, symptoms ng HIV na sabi nga po natin, ayaw na natin humantong na nilalabasan ka ng senyales, symptoms kasi ibig sabihin, nasa advanced stage na. Pero nandoon ba yung nilalagnat? Naalala ko yung pelikulang Philadelphia Napanood ko yun si Tom Hanks. So nilalagnat, nag-chill, bumabagsak ang weight, ano pa ba? Yung lesions, hindi gumaling-galing na lesions, parang singaw. Ano pa ba? Nangangayayat po siya. Nangangayayat. Pero yun po ay mga senyales. Pero ayaw na nating umabot sa ganon. Sino ang mga dapat magpa-test? Sino ang ini-encourage natin magpa-test, Rainier? Bago po yun, Ma'am Cheryl, ang HIV po talaga ay walang simptomas. At ang magdedetermine po kung meron ka pong HIV ay yung ating HIV screening. Or HIV test. Doon naman po sa tanong nyo po na patungkol doon sa yung HIV ay sino yung mga dapat magpa-test? Yung mga kailangan po magpa-test ay meron pong tinatawag na risk assessment. Kung sa tingin po natin ay tayo po ay vulnerable for HIV, ay maaari po tayong pumunta sa ating mga social hygiene clinic and HIV community facilities po. Meron pong more than 300 po na pwede pong magpa-test po tayo dito. At doon po, i-determine po yung risk assessment. Kung meron po kayong risk or wala. Yan. Okay, paano ba yung proseso ng pagtetest at saan? Sabi nga po kanina ni ASEC Albert Domingo at ni Rainier, we have more than 300 na testing centers po nationwide. Napakasimple. Ipiprick lang daw yung parang sa diabetes. Pag tinetest yung sugar level, Tapos dadali na po yan sa testing facility. Pero, yung sinabi nga ni Asi kanina, na may mabibili ka na pala sa mga drugstore na, self-test kits for HIV. So, pwede rin pala to na mabili. But then again, of course, yung next step after that na makita mo yung result. Dapat may next step dyan. So, kung ako, punta po kayo sa mga testing centers. Kung hindi kayo komportable, NGOs. We have so many NGOs. Yes, mag-cite ka nga ng ilan, Rainier, na yes, I'm sure you could check yung Facebook page po nila and you can send them a direct message and they know how to handle your case, your situation.
Marami po mga HIV organization po na nag-offer po ng community-based screening, no? Kasama na po natin dyan yung Love Yourself, and of course po yung Hush po, and among others po, no? Marami po talagang HIV facilities po at organization na nag-offer po ng differentiated services ng HIV. Maganda po na bigyan natin ng diin na kapag nagpa-test din po tayo or nagpa-HIV screening, once po nakita natin yung result po, no, regardless po kung reactive or non-reactive for HIV, importante na meron pong behavior change na mangyayari. No? Kapag negative po tayo or non-reactive, ituloy po natin yung mga safer sex or safe practices na ginagawa natin. Regular na HIV screening, no, at the same time po yung ating ABC ng HIV and sexually transmitted infection prevention, no. Gayon din po ay bigyan natin kapag tayo po ay reactive naman for HIV, kami po sa Pinoy Plus ay nag-o-offer po ng free counseling services. At the same time din po ay kapag kailangan niyo po ng kausap, nandito lang po kami, no, para po sa mga katanungan niyo po, kasi there's yung fear din po of unknown, na ano yung next chapter ng buhay ko. No? Kami po ay willing pong magbahagi din po sa inyo at sumali po kayo sa aming mga learning group sessions din po. So saan, sorry, we're running out of time. We're out of time actually. Siguro saan sila pwedeng, paano kayo pwedeng ma-reach ang Pinoy Plus? Yung Pinoy Plus po, you can reach us sa aming communication and referral platform po. Ito po yung PLHIV Response Center. No, nakikita nyo sa inyong mga screen. Meron po kaming mga peer, no, kapwa naming mga PLHIV na para po siyang call center agents, no, na kakausap po sa inyo at yung mga inquiries po ninyo in relation to HIV, saan na pinakamalapit na testing facility, kami po ay responde doon sa inyong mga inquiries. That's good to know. Ayan, thank you. Thank you for joining us. Rainier Naldoza, ang presidente po ng Pinoy Plus. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Sana po ay nakadagdag po ang ating episode sa inyo pong kaalaman ukol po sa HIV at AIDS. At muli, susubukan po natin na magkaroon muli ng episode para patuloy na mas maging aware po na hindi dapat katakutan ang HIV at AIDS. Ang mga taong posibleng natatakot na magpa-test, hindi na po kayo kailangan matakot. Napakarami pong testing facilities and nandoon po yung protection ninyo. Actually, we have a law that protects ang mga tao pong people living with HIV. Kung kayo po ay may mga karagdagang tanong, concerns, maaari po kayong, kagaya nun, puntahan nyo po ang FB page po ng Pinoy Plus. Marami pong NGOs din na ito po ay kanilang advocacy and I'm sure talaga pong maglalaan po sila ng oras para sa inyong mga katanungan. Again, thank you for joining us. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita. Kita-kits tomorrow! Isang oras ng mga tanong na nasagot.